I-message po ako ni P. Hison, sabi niya, Elder Ruel, pwede ka bang mag-preach ng November 5? So, tinignan ko lang po yung calendar at nakita ko po doon na kararating lang namin from Europe tour and wala naman pong susunod this coming week. Sabi ko, yes, Pastor, I'm okay. Without reading the text. And then after a few days, binasa ko yung scripture. Sabi ko, hindi pala dapat ako nag-yes. I think, sabi ko, siguro dapat nag-suggest na ako na mag-invite ng speaker. Kasi the topic is about family, which is, I don't feel I'm the best person to talk about this even. My own family is far from being ideal biblically and myself. Pero naisip ko, sabi ko, kailan ba ako nag-preach na I'm worthy? Kailan ba ako nag-preach na I'm deserving? And sabi ko, okay. Then lahat po tayo ay mag-aaral. Ang title po ng aking pong message for this morning is Proclaiming Christ Through Submission in the Family. Hindi ko na po kayo patatayuin kasi may lang naman po ito. Alright. The text is in Colossians chapter 3 from 18 to 21. Actually, hinayaan ko pong bukas ang aking kotse sa labas. Kasi just in case na magalit po kayo sa akin, especially the wives, I'm ready, run away. Alam ko po yung daan dito. At tanda na po yung po sasakyan para po tumakbo. Kasi ang pag-uusapan po natin ay, wives, submit to your husbands as is fitting in the Lord. Wow, may amen agad. Husbands, love your wives and do not be harsh or bitter with them. Amen. Children, obey your parents in everything, for this pleases the Lord. Fathers or parents, do not provoke your children lest they become discouraged. No. Gumagalaw yung, hindi lang. Ito, yung pala yung gumagalaw, ito okay lang. Alright. May napansin po kayo. Sige nga. In a typical Filipino nuclear family, kasama po ba ang lolo? May lolo po na mention. Meron pong lola. Wala rin. Meron pong tito. Wala. Tita. Wala rin. Okay. Huwag po kayong magagalit mga lolo, mga lola, kasi meron po para sa inyo, maya-maya. Doon po sa Matthew chapter 5, verses 14 to 16. Sabi po doon, you are the light of the world. A city set on a hill cannot be hidden. In the same way, let your light shine before others so that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven. Ako po'y naniniwala that this verse or verses do not only pertains to individual person, individual Christian. It could be a church, a family. And a family or a church can be the light of the world, a light in your community. We speak words, every family. We speak to our community. Lalo na po yung mga mananampalataya. Naalala ko po nung bago po kami mag-asawa ng aking pong asawa, ang sabi po ng aking kapatid,
Pagka naman, sabi niya, pag kayo pa namang dalawa ay nagka-problema pa, ewan ko na. Sabi ko, bakit? Pareho kayong, gamitin ko pa yung word pareho kayong Baptist. Pareho kayong Christian. Sabi ko, wow, very heavy expectation. Very high. And, nung siya po yung maging Christian, na kanya pong asawa, hindi Christian, then she just realized na, then naging Kristiyano na it's not true. Kahit po mga mag-asawa na mga nanampalataya, marami po magiging problema at not perfect. Pero ang team po natin ngayon, sabi ko nga ay, paano tayo makakapag-evangelize? Paano tayo makakapag-win as a family? Through our testimony. Isa pong mechanics, one of the dynamic ng pag-aaralan po natin. Pero bago po yon. Ako po yung magsesegue agad. Nasabi po dun sa Genesis 1:27, male and female, He created them. So God created man in His own image. In the image of God, He created him, Adam. Male and female, He created them. Nagbiblink po yung ating screen. Ano? Ito, napapansin niyo? Magset muna po ako ng baseline standard of a family. Now, kung kayo po ay single parent, for whatever reason po, ay wala na po kayong kapartner, kayo po'y family pa rin. Kung kayo po'y kumpleto, kasama niyo yung mga anak, family pa rin po kayo. Kung kayo po ay mag-asawa at hindi po niloob ng Panginoon na kayo po'y magkaroon po ng mga subling, kayo rin po ay family. Sabi po ng Bible ay, God created man in His own image. In the image of God, He created him, Adam, male and female, He created them. Then, may tatama po akong isang doctrine na alam kong pinanghahawakan niyo. Alam po natin na ang kasalanan ay pumasok nung magkasala si Eva at saka si Adan, di po ba? Everything is perfect before the fall of man. Tama. Pero alam niyo ba na there is one thing that is not good. Not good. Then the Lord God said, it is not good that the man should be alone. I will make him a helper or a fit suitable for him. Nakita ng Panginoon na si Adan ay mag-isa lang, and sabi niya, it's not good. The first mention of not good is in this verse. But it doesn't mean po na lahat ng asawa, lahat ng lalaki, ay kalooban na Diyos na may asawa. This verse is particular for Adam. That's how you read and interpret that. That it doesn't mean that all men ay not good na walang asawa. Specifically for Adam, he found that it's not good. Jesus answered, have you not read who created them from the beginning, made them male and female? And said, therefore a man shall leave his father and his mother and hold fast to his wife, and the two shall become one flesh. Basic, foundational truth that biblical marriage is between a man, a male husband, and a woman, a female wife. Agree po ba kayo doon? Amen. Kahit pa anong nararamdaman ng isang lalaki, nararamdaman niyang siya isang babae, siya po'y lalaki pa rin. Hindi po tayo mag-settle dito, pero I know you're aware of so many nuances about gender and everything. But biblical marriage is between a man and a woman. This is not a biblical marriage. This was done in Quezon City, mga taga-Manila, June 25, 2023. It's a mass wedding of same-sex marriage.
in Laguna. Then I thought, sabi ko, okay lang bang ipakita ko to? Then I found a website and those pictures are screaming on the internet. And I thought, they're so proud to be seen and I thought it's okay. So hindi po ito ang marriage. This is not the biblical marriage po ng Biblia. Once a marriage started out wrong, it's wrong. In Executive Order number 209, the Family Code of the Philippines, titled Marriage, chapter, Requisites of Marriage, sorry, ang hirap basahin doon. Marriage is a special contract of permanent union between a man and a woman, entered into an accordance with the law for the establishment of conjugal and family life. Even our law states that a legal marriage is between a man and a woman. Kung kayo po'y nakakaramdam ng kakaiba, ay magpasuri po kayo. Ang sabi rin po doon, marriage is a special contract of permanent union between a man and a woman. Ba't nawala yung sunod na slide? Yan, in accordance between the law. Okay, tinanggal ko na. Okay, to our message. Colossians chapter 3, verses 18 to 21. Magiging blessing, magiging pagpapala, magiging mabuting patotoo po tayo sa isang komunidad if what we will discuss today, the dynamic of the family biblically, ay makikita po sa ating pamilya. Number 1, family members and their roles. Ang sabi po doon, isinamarize ko lang, wife is to submit to their husband. Husband is to love their wife. Children is to obey their parents. Actually, pwede na tayo mag-closing prayer eh. Di ba ba? Pwede na. Wala lang. Ano pang mahirap i-explain? Anong mahirap pong intindihin doon? Nothing. Straightforward. Pwede na. That's the message. Wife is to submit. The word submit po is a Greek word, hypostaso. It is a military term meaning to put oneself under or arrange under in rank. Paul is a writer and he's observing many things and one of that is the military. So, katulad po sa ating pong Kuya Lloyd, patama kung ako po'y mali. This is what I found ng hierarchy ng rank sa military. So the lowest, the second lieutenant, yung po mga bisita po natin dito nung isang Sunday, sila po ay, pag-graduate po nila sa December, all of them ay second lieutenant. Then first, magiging captain, magiging major, lieutenant colonel, colonel, brigadier general, major general, lieutenant general, general, then General Electric. All right. When we say submit, submit is putting yourself under rank. There's a sense of authority over you if you are submitting to somebody. And women nowadays do not like the concept of submission because I think mali ang pagkaintindi ng marami sa biblical submission na pag-aaralan po natin. This morning, sabi ng iba, submit to my husband. Elder Well, kailan nasulat yan? During the first century, if Paul knew my husband then, he will not write that. Yeah. Kung buhay na lang elder noon ang asawa ko. Huh. Paul will never write that. He don't know my husband. Submit. Tawa po kayo. Tanong, is submission of wives to their husbands still valid or applicable today? Is it for all times and cultures? Yes, agad kayo. Probably just an Old Testament time or New Testament Greco-Roman thing. Pag-aralan natin ang setup. Si Paul po ay nagsulat during the first century. And ang sinulatan po niya yung mga taga-Colosas.
Colossians were being ruled by a the Roman Empire. So a mix of Greco and Roman. Ang mga babae po ng time na yon ay para pong pag-aari lang po ng mga lalaki. Parang pet, animal. It's a thing. They can be seen but they cannot be heard. So kaya sinasabi na ba, kaya ganyan ang tema ni Paul? Because that time, talagang ang mga babae ay nasa mababang kalalagayan. Kaya sinulat ni Paul. So, applicable lang yan, Elder Will, nung time na yon. Kayo man umuo agad, may punto. Pero, ang sabi po doon sa 1 Peter chapter 3, verse 1 to 6, likewise, wives, kita nyo ha? Tingnan nyo ito. Be subject to your own husbands as Sarah obeyed Abraham, calling him Lord. See? Biblical pa ba yan? Lord, Lloyd. Tawag ka. Wifey, igawa mo nga ako ng kape. Yes, Lord Nash. See? That's during the Old Testament time. Pero kita niyo po how deceptive. Parang niloko na kayo. Tingnan niyo. Verse 1, kasunod na agad, verse 6. Kasi it's not the context kasi. Sinadya ko lang. I twisted it. Now, on egalitarian, feminism, and gender equality. So, mas alam ito ng mga kabataan ngayon. Ano po ba? Actually, may mga egalitarian churches po. May mga egalitarian societies, egalitarian pastors. Depende sa kanilang pananaw with regards to this. In an egalitarian society, all are considered equal. Regardless of gender, race, religion, or age, there is not a class system. A woman can preach, a woman can be a pastor. Whatever na ginagawa ng lalaki, pwedeng gawin ng lalaki. Even in their houses. Discipline sa children, equal ang mga bata. Equal lahat. Yun po yung egalitarian. Ang kalaban po niyang camp ay complementarian. The complementarian. Which is, I subscribe on that, not on this. Ano pong verse nila? Galatians 3:28. There is neither Jew nor Greek. There is neither slave nor free. There is no male and female. For you are all one in Jesus Christ. See? Bakit lalaki lang ang pwedeng maging elder? In Christ, there is no male or female. We are equal. Galatians 3:28 means, we are all equal in Christ. Yes, no matter our race, sex, gender, or status, we all stand on the same footing in Christ. But this passage does not remove male and female distinctions, nor invalidate God-designed gender roles in the family. Totoo naman po, wala pong class A, class B sa atin sa harapan po ng Panginoon. Hindi po class A kami mga lalaki at kayo class B. No, male and female. No, it's not. Yung pong ibig sabihin nun, na walang, yung pong inyong mga katulong, kasambahay po sa bahay, pag nasa sa bahay, kasambahay po yan. Pagdating niyo po dito sa church, equal po dapat kayo. Huwag niyo na pong utos-utosan. Pahinga muna po sila. Wala pong slave, walang master. Pero, why the hate? Why they hate submission? Parang ako ilalampas sa aking oras. Nag-i-introduce pa lang ako eh. Why they hate submission? Bakit tayo ninyo? Totoo naman, di ba nangyayari? You know, hinahampas na, sinisipa-sipa, sinusuntok-suntok. Eto, wala ka na pang pera, meron ka pang pera. Ayok na pagkain.
Ito, lasing. Ito, masakit. Magkasama ng ibang girl, buntis. Ay, huwag mo kong iwan. Yan. Tapos inaway na lang sila. Alright. Sa kagustuhan ko po na makapaghatid sa inyo ng may substance. Georgetown Institute of Women for Peace and Security conducted the study. This is recent, 23-24. So, they counted studies on 177 countries, including Philippines. So, the indices were inclusion, justice, and security. So, ano po ba yung ibig sabihin na? Mahirap lang basahin. So, on inclusion, it's access to education ng mga babae, financial inclusion, pwede silang magkaroon ng credit card, debit card, everything, mag-open ng account, employment, cellphone use. Parliamentary representation, on justice, absence of legal discriminations, access to justice, maternal mortality, son bias or equal treatment between son and daughter, security, partner violence, community safety, political violence, targeting women, proximity to conflict. So out of 177 countries, the best performing, kinuha po ang top 10, were Denmark. Oh, sarap dyan siguro ito meron ng mga girls. Switzerland, Sweden, Finland, Iceland, Luxembourg, Norway, Austria, Netherlands, New Zealand. Papalitan ko ng pangalan ng ating masa, Philippland. Lahat na nagtatapos sa lahat magaganda eh. Worst performing, worst, Afghanistan. Ang ranking po nila is 0 to 1. Very tight ng range ha. Sino mga statistician? Very tight. It's 0 to 1. Afghanistan's 0.286. Afghanistan, Yemen, Central Africa, Burundi, Iraq kasama. Sabi nga po ng CNN, Afghan women are being erased from everything. Alam niyo po ba na pinag-aralan ko po talaga yun, no? Yes. Anong ibig sabihin po naman nakasulat na ito? Nag-aral po ako ng kanilang, ito po, Attorney B, please help us. Ito, attorney. Ito. Papa Ruel, punta ka na dito. Kailangan namin. Ang Philippines, marami ito po ninyo, 121. May pumasok pong Asian, number 15, Singapore. 121 po ang Philippines. So, egalitarian, may sense na sila ay magkaklas at napakarami po nila mga sinasabi. Okay. Nag-warm up pa lang po tayo. Wives, submit to your husbands as to the Lord. For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church. His body as himself is its Savior. Now, as the church submit to Christ, so the wives should submit to everything to their husband. Gawin po natin. I-exegete po natin ang mga talata pong ito. Pawala-wala doon. 4 things. Sige nga mga girls, ano nyo makikita? Wives, submit your husband. Namakita ko yan, I saw 4 things. Submit to your own husbands as to the Lord. Yeah. Number 1, why submission was given to wives, not to husbands? What do you think? Kung sa husband, pwede siyang maabuso, di ba? Sabihin ng lalaki, oh, the Bible told us, man, you submit to me. At hindi naman po pwedeng ipumukha natin mga asawa na lalaki na pagka mayroon pong hindi kayo pinagkakasunduan, mahal. Ang sabi ng Biblia, di ba? O kayo mga wives, mag-submit kayo sa amin. No! Hindi yan sa atin, mga lalaki. Yan po sa kanila, para kanilang sundin. Kung hindi po nila sinusunod, sila po ang, yes, para po sa kanila yan. Hindi po yan para sa atin. So, it's not for us, it's for them. Then, the next one, submit to your own husband. The thing is,
own husband. Sa asawa mo lang. Kung hindi mo pa asawa, hindi ka pa required mag-submit. Sinong ikakasal pala ng December? Okay pa. At ang sabi po doon ay, your own husband. Hindi po sa lahat ng lalaki ay kinakailangang nagsusubmit ang babae. Now, depende kung sa trabaho po at sila po yung boss ninyo, you have to submit. But the point here is that hindi po tayo katulad ng taga-Afghanistan na lahat ng babae ay nagsusubmit sa lahat ng lalaki. Alam po natin maintindihan. Number 3, as to the Lord. Mga babae po. Hindi po kami Lord. Baka sabihin nyo, as to the Lord, I will submit to my husband as he is Lord. No, we are not Lord. Your husbands, they are not Lord. As to the Lord, parang sa Panginoon. Kung yan po'y gagawin po natin, ginagawa po niyan sa Panginoon. Kung kayo pinagsusubmit sa inyo pong asawa, ginagawa niya, hindi para sa inyong asawa, kundi para po sa Panginoon. That's your role. And this is voluntary. Hindi pwedeng i-enforce ng lalaki. Bakit? Hindi naman po sa atin ibinigay eh. Naintindihan niyo po ba yan? Parang ikaw ay sa bahay kay tagalaba, ikaw ay tagaplansya. Pag hindi naman malansya yung isa, kanyang responsibilidad yun, magkaiba kayo ng role. Why? Bakit kinakailangan po ng submission? For the husband is the head of the wife. Even as Christ is the head of the church, his body, and he himself is Savior. Now, as the church submits to Christ, so also wives should submit in everything to their husbands. Alam niyo po sa amin sa bahay, nag-set po kami ng rule para po, napakadali lang po ng usapan. Attorney, lahat ng minor decisions, kanya, tumatawa ka agad. Lahat ng major and general decision sa akin, very simple. The problem is, hanggang ngayon, wala pa po kaming major decision na kapag... Bakit gano'n, Piproy? Bakit gano'n? Hanggang ngayon, wala pa akong matanda na, oh, this is a major one. This is a general one, and I need you in here. Wala pa eh. Lahat minor po eh. Lahat minor decision. So bakit? For the husband is the head of the church. Tingnan po ito ha. Kaya ko po nasabi, why I'm very strong on that is, this is what's the word? This is beyond times, this is beyond culture. Tingnan po. But I want you to understand, tingnan niyo ha, that the head of every man is Christ. The head of a wife is her husband. The head of Christ is God the Father. If this is true only during the Old Testament time, di hindi na rin true itong mga to. Tama po ba? Why? Sabi doon, man, his head is the Lord Jesus Christ. The Lord Jesus Christ, his head is the Father. Wife, the head is the husband. Kung ito po'y magiging equal, sabi ng mga egalitarian, so how about the other? So this prevails until now. But do you think the Lord Jesus Christ became a second-class God than the Father? Because He is submitting to God the Father? No. They are the same God. They just have different roles. Meron lang po silang magkaibang ginagampanan, pero ang pagiging Diyos po nila, equal. Anong ginawa ng Panginoon Kristo? Kanyang tinanggal ang kanyang pagiging Diyos at siya nagpakumbaba bilang tao. Hindi niya pinanangnan ang kanyang pagkapantay sa Diyos. Kundi siya nagpakumbaba kasi yun ang kanyang role eh. The same is husband and wife.
Equal footing po tayo sa Panginoon. May ibang roles nga lang po, magkaiba. Kumbaga sa gold, pareho kayong kunyari, 24 karat gold. Yung isa 24 karat din. Yung isa pang palasingsingan, yung isa pang iba. Pero the same value. Nagigis niyo po yung mga lalaki po at mga babae. Lahat ba? Pag sinabi bang everything, wala bang qualifiers? Honey, let's rob a bank. Will you follow your husband? Para kayo sino nga po yun? Bonnie and Clyde. Let's rob a bank. Okay, honey, let's go. You will not submit. As long as alam po natin na hindi kalooban ng Diyos na ang isang bagay, lahat. Sabi ng mga disciple, we will obey God rather than man. Kaya dapat alam po ninyo ang kalooban ng Diyos at saka po ng hindi. Honey, gusto kong mag-contribute doon sa malaking screen dito. Pero, di ba, mag-enroll si di ba? Siguro, na lang, next time na lang, Hindi, pero may conviction talaga ako na, How will you settle? Sino magbe-break ng tie? Well, it's just that the husband is the one who will make the final decision. But mamaya po, mas lalaliman natin ang konti. Tingnan po natin si David, si Ananias po at si Sapphira. Alam na po natin ang kwento, di po ba? Hindi ko na ikukwento. Dalawang mag-asawa. Hindi ko alam kung sino nag-initiate na mandaya Si Sapphira ba o si... Hindi man po sinabi sa Bible Probably, siguro sabihin natin yung lalaki, si Ananias. Sabi ni Ananias, honey, magbibigay tayo sa church, doon sa project. Magbebenta tayo ng lupa sa subdivision. 3 million yon. Pero sasabihin natin sa church, nabenta lang natin ng 2. Ibibigay natin yung 2 million. Sasabihin natin, lahat talaga yon. Sabi na, sige, you're the head of the house. Sige, ikaw ang lalaki. Sige, masusunod ako. Ano po nangyari sa kanila? Alam naman sa Acts chapter 5. Pareho po sila namatay. Iba ba ang kwento ni David, Nabal, and Abigail? Hindi ko na po babasahin. 1 Samuel chapter 25. Si Nabal po at saka Abigail, mayaman po mag-asawa. Marami po silang pag-aari. Thousands of sheep. Marami. And yung kanilang mga tauhan, yung kanilang mga shepherds, inaalagaan yung kanilang mga sheep somewhere in Carmel, sa south po ng Jerusalem nowadays. At si Haring David, nung time na yon, nagtatago siya dahil hinahabol po siya ni Saul. Doon po siya nagtago sa area yon. And sa kanyang pagtatago, mayroon po siyang kasama mga soldiers, about 600 na soldiers. At dahil nandun ang presence ng mga soldiers, yung mga tupa ni Nabal, yung mga sheep, ay protected. So walang makagalaw. At tuwan-tuwa naman yung mga shepherds ni Nabal at saka ni Abigail. So sabi ni David, siguro naman makakahingi ako ng konting konsuelo kay Nabal. Nabalitaan niya, nagpatay ng maraming hayop si Nabal, may pakain. Sabi niya, nagsugo siya ng kanyang 10 tauhan, punta kay Nabal. Sabihin mo, tayo'y magkakain na dito, humingi ka ng pagkain. Ano po sabi ni Nabal? Who is that David? Who is that David? Ipakakain ko ba sa kanya ang mga pagkain ito na para sa aking mga tauhan? No! Hindi siya makakahingi sa akin. Narinig po yun ang kanyang asawa ni Abigail. And then, bumalik po yung 10 tauhan kay David. Nagalit po si David. Nagsaksak agad ng sandata. Ang sabi niya, mamamatay ngayong gabi si Nabal. 400 soldiers, papunta agad kay Nabal. Papatayin si Nabal. Merong isang shepherd na pupunta kay Abigail. Sabi kay Abigail, Ma'am, pupunta po dito ang mga soldiers, papatayin po si Sir. Yes, papatayin po si Sir dahil hindi po siya nagbigay. Ano po ang ginawa ni Abigail? Kumuha po siya ng napakaraming pagkain without telling to the hubby. Hindi niya na ipinagpaalam. Wala. Binigyan niya maraming pagkain, pinadala. And then, to make the story short, nasave ang buhay ni Nabal.
the wife did not follow the husband. Kasi alam niya, hindi kalooban ng Panginoon eh. Now, it's up to you, husband and wives, to us, kung saan po tayo mag-meet somewhere. Basta kayo po yung mabuting patotoo pa rin. Likewise, wives, be subject to your own husband, so that even if some do not obey the word, they may be won without a word. Kung ang ating po elder, yan ba applicable pag ang asawa ka naman hindi naman Christian? O I don't know kung si Kristiyano, minsan naririto, minsan hindi. Tayo invite, paminsan-minsan, pagkakasama, minsan pag napahiya kay Pihiso, pupunta, something like that. Yan ba applicable na yung ganyan submission kahit na unbeliever ang aking asawa? Yes po. Yes. Yun po yung principle po ng Bible. Ang sabi nga po dito, sabi doon sa mga babae, baka sa pamamagitan ng iyong pure conduct, mawin mo ang iyong asawa through submission. Pero pagka pinamimili na kayo, sweetheart, this Sunday, ako'y nakumbidahan ni kumpare, sasama kayo mag-ina sa akin, ha? At, nakakaya kay pare, kailangan nyo sumama sa akin. Pero you've already set your heart, pupunta ka ng church. Anong gagawin mo? You submit. Paano niyo po aaregluhin ng ganun po mga pangyayari? Hindi pa ako magbibigay ng advice. Iiwan ko po yan sa inyo. Husband is to love their wives. Ako po yung magsasabi na, mag-i-stand po ako 5 minutes. Husband is to love their wife. Husband, love your wives as Christ loved the church and gave Himself up for her. Mas mabigat po ang hinihingi. Mas mabigat po ang hinihingi sa atin, Kuya, nakalimutan ko na pangalan. Mas mabigat po ang hinihingi sa atin, mga lalaki. We have to love our wives as Christ loved the church. He gave Himself. Mas mabigat po yan. Mamamatay po tayo para sa ating asawa. Hindi ba parang hindi ata pares yun? Ang mga lalaki ay mamamatay para sa asawa. Ang mga babae ay susunod lang at hindi magpapakamatay para sa asawa. Di ba fair yun? I have to give my life to my wife. And hindi naman sinasabi ganun. And this command is for us. This is not for them. Di ba sabi mo, ganun ang prinsipyo. Kung kanino sinabi, siya ang gagawa. In the same way, husbands should love their wives as their own bodies. Iikyan ko na pa. When a wife is loved by her husband, as the church is loved by the Christ, submission is not difficult. Tama po ba yan? Tama po yan? Pag mahal kayo ng lalaki, ng asawa ninyo, na gaya ng pagmamahal ni Kristo sa kaya sa church, hindi mahirap pag-submit sa asawa. Likewise, husbands, live with your wives in an understanding way, showing honor to the woman, understanding. Ewan ko lang kung makaka-relate ang mga bata. Alam niyo ba yung magic genie? Yung magic genie. Yung lampara, kinikis-kis yung kinikis-kis. Tapos minalabas na genie na pwede ka mag-wish. Diyan sa may talumpok, may nakakita po nun. Yeah. Malapit na po sa inyo doon sa may Monte Maria. Nakakakita siya ng genie. Ng genie. Ng lampara. Lumabas yung genie. Sabi ng genie, make your wish. Yung pong lalaki, gusto talaga makarating lagi po talaga ng Boracay. Sabi po ng lalaki, Genie, can you make a bridge from Talumpok to Boracay? Sabi, mabigat yan. Ang daming semento niyan. Malaking trabaho yan. Kahit Genie ho pala nahihirapan. Do you have other wish? Okay, Genie. Help me understand my wife. Sabi po na Genie, let's go back to the bridge. Sabi niya.
Sabi ng genie, oh, okay, sir. Going back to the bridge, anong gusto nyo? 2 lane, 4 lane? Anong gusto nyo? Ang hirap eh. Kahit genie, nahihirapan na yung understand your wife. Pero sabi po dito, we have to understand our wives. Naku po, ang sarap mag-preach pero wala ng time. Okay lang ho ba sa inyo? Wala ba magre-reklamo na ako'y medyo ma-extend? Wala. Many a man proclaims his own steadfast love. Marami mga lalaki, I love you. I love you. But a faithful man, who can find? Akala ninyo, dun sa virtuous woman lang may ganong verse. A virtuous woman, who can find? Meron din po sa lalaki. Siguro very rare na ano kaya. A faithful man, who can find? The righteous who walks in his integrity, blessed are his children with him. Alright. Husband, dito po sa ating mga binasa na to. This calls for a sacrificial love and respectable leadership ng mga lalaki. Sabi po doon sa isang verse. Elder, paano kung masusundin ang aking asawa? Ay hindi naman makapagdesisyon. He can make a decision. Mas matalino ako. Mas magaling ang aking diskarte. Paano ako magsusubmit? Hihima-hima. Alam niyo ba ang hihima-hima? Hihima-hima. Walang kalatoy-latoy ang pangunguna sa bahay. Paano ko masusundin? Walang leadership. Pwede po yan. Pwede po yan. Totoo naman po na sa maraming pagkakataon, maaaring ang mga babae ay mas magaling, mas matalino po kasi sa atin, mga lalaki. Alam niyo po ang sekreto? Sabihin po niyo, children, on this matter, because I am the husband, your mommy ang masusunod, and that's my decision. Di ba? Decision mo pa rin. Okay, children, it's very difficult, it's very tough times. But as padre de pamilya, ako masusunod. Sa desisyong ito, si mommy ang masusunod. And that's my decision. Kayo pa rin ang bida. Kayo pa rin. Sabi mo dito, be watchful, stand firm in the faith, act like men. Sa, ano lang po yan, sa ESV lang po ganun ang translation yan. Ibang verse iba. Pero ibig sabihin po dyan, be strong. Men. Children is to obey their parents. Honor your father and your mother, children, that your days may be long in the earth, in the land. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, for this is the first commandment with promise. Mga bata, marami po mga bata. Ano man pong mangyari, ay sundin po natin ang ating po mga magulang. Honor them. Ako po pupunta sa isang topic na tingin ko ay relevant. Hayaan nyo lang po, na this is part ng honoring po ng parent, ng mga bata. Alam ko naman, lagi nito na, lalo na mga lumaki sa Sunday School. This one. Ang sabi po sa 2 Corinthians 12:14, for children are not obligated to save up for their parents, but parents for their children. Children, talagang ang mag-iipon para sa inyo, kami, mga magulang. Yun talaga yun. That's biblical. We will save for you, for studies. Pero, dumarating ang pagkakataon, mga panahon, na mga magulang po, tumatanda na, hindi na ganun ang ating income, magre-retiro, nawawalan. Ang negosyo, nagpe-fail, something like that. We don't know of the future. Sa Bible po, meron po ministry sa mga widow. Yung mga widow na talagang nag-serve po sa church, mga nag-volunteer. Sila po yung sinusuportahan po ng church. Sa Jerusalem Church. Pinapakain, lahat na pangangailangan, lahat po ng widow. Pero ito po mga widow, hindi po lahat ng widow. May criteria, 60 years old, nag-serve po talaga sa church, nag-volunteer. Mga widow. Ang sabi po doon, bago po pala yan,
Kausap ng Panginoon Kristo dito ang mga Pariseo. Sabi ng mga Pariseo sa mga bata, mga kabataan, yung inyong maiipon, lahat ng inyong savings, lahat ng inyong mga investment, ay inyong ibibigay sa church, sa temple. Basahin niyo po ang context po nito. Kasi yan ay paglilingkod sa Panginoon. Sabi ni Jesus Christ, "For God commanded, honor your father and your mother, and whoever reviles father or mother must surely die." True. But you say, sabi niya sa mga Pharisees, if anyone tells his father or his mother, "Mother, father, what you would have gained from me is given to God." Lahat ng mapapakinabang mo sa akin, yun po sa church na. Yun po talaga pong, lahat po ng inipon ko po yun po sa Panginoon. That's my service, that's my offering. Ang sabi ni Kristo, hindi niya ino-honor ang kanyang father by doing that. You have made void the word of God. Kasi gusto lang gamitin ng mga Pharisees sa business Di ba? May mga transaction sila, nagpapalit sila ng pera. So niloloko ng mga Pariseo ito yung mga bata. Sabi niya, yung mga ipon niyo dito sa simbahan niya na. Sabi ni Kristo, no! Bigay niyo sa mga parents niyo. Hihirapan na, suportahan niyo sila. Honor them. Next. Ito po yung sa widow. Let a widow be enrolled. May listahan sila ng widow na susuportahan. Let a widow be enrolled if she is not less than 60. Senior dapat. Having been the wife of one husband, isa lang naging asawa, and having a reputation for good works, magandang patotoo, naglingkod, something like that. Good work. Ang sabi ng Biblia, ilista ang mga widow na yan. Susuportahan natin yan. Kasi patay ng kanilang mga asawa. At sila ay naglingkod sa church. Ito po yung practice noon sa Jerusalem Church. Pero, ang sabi ni Paul, look at it. But, if a widow has children or grandchildren, let them first learn to show godliness to their own household and to make some return to their parents. Kung buhay pa ang mga anak at apo ng widow na yan, hindi isasama sa lista. Let them support the widow. Make some return to their parents. Nakuha niyo mga bata? Hindi natin kakargahin. So, tayo po, it's a part of honoring our parents. When time comes, na sila po yung matatanda na, hindi naman minapakinig po ba kayo mga magulang na sabi, pagtanda namin kami bibigyan nyo ng pera. Wala, nakakaya po kasi sabihin yun eh. Kahit sa mga anak namin, hindi namin sinasabi yun. Ngayon ko lang sinasabi. Hindi po namin sinasabi yun. Na pagka si daddy, katulad ko, o something, retire na, wala ng trabaho, wala ng regular na income, abay, makikiramdam naman kayo. Itanong ninyo yung magkano po ba ang binabayaran natin sa kuryente, sa tubig, ganito, something like that. Kahit na hindi pa humihingi, kahit na hindi pa dumadaing. Tinuturo po ng Biblia, not directly, but we can see in this principle. Returning to parents. Sa mga bata, it's part of honoring our parents. Alright, nowadays it's challenging po na magpalaki ng mga bata. So, it's our parenting Gen Z, wala na po akong time. Guide them before the culture does. Bata po natin. We don't know kung sila po yung mga saved na, something. We have to very strong na mga personalities. Paano mo siya imomold. Parang si Deaconess Lyda yan eh. Pero sabi ni attorney, gender ID, confusion. Anong gagawin po ninyo pagka nararamdaman nyo ang anak ninyo na parang naiiba po ng parang boyish, girlish? What will you do? Well, yes, we have to pray. Pero we really have to do something. Yes po. Nakakatawa, may mga visitation kami napupuntahan. Anong tatapang ng tatay? Nakita mo mga anak eh. Ibig sabihin, we can do something. Meron po akong kaibigan, bata po talaga siya, gano'n na. Talagang hinigpitan na magulang. Environment is a big factor. Okay, matatapos na po tayo. Older women, last na po, surely. Older women. Older women
Kaya sabi ko po mga lola, mga tiyo, older women, likewise are to be reverent in behavior, not slanderers, hindi palamura, or slaves to much wine. Huwag na hong, nasasang kasi Mare, nandun ikat, nagiinom. Ito, may tatama lang po ako dito. They are to teach what is good and so train the young women to love. Sabi niyo kanina, walang loving the husband. Meron. Ang magtuturo po yung matatanda na. Hindi po yung kung ano-ano bang nakikita sa atin. Dapat po tayong modelo kasi. May makita ka diyang kabataan. Saan mo nakita yan? Kay Lola. Wow, forma mo. Saan mo nakita yan? Kay Tita. Hindi na po dapat tayo ganun eh. Sabi po dito, teach young women to love their husbands and their children. Punta na po kayo dito, mga kakanta, habang ako pa nagsasalita pa. Yun po ang trabaho nating mga older women. Yung po mga kabataan na mga bagong may asawa, yan po ituturuan po ninyo. Kasi po mas may karanasan na po kayo sa buhay. May mas marami po kayong karanasan. Huwag po yung, sabi doon, dapat po kayo kagalang-galang na. Kagalang-galang na. In behavior, not slanderers. Tapos na ho yung ating time ng pagiging bata. Yung ating pagmumurang kamyas, atin na hong bawas-bawasan. At tayo magturo na ng mga kabataan. Walang na-amen. Tapos na yung panahon yun. Tawa-tawa si Piproy, walang na-amen eh. Be self-controlled, pure, working at home, kind, submissive to their own husbands. Ito daw ang sabihin natin sa mga bagong kasal, mga bagong bata pa nag-aasawa. That the word of God may not be reviled. Huwag na mamapulaan ang salita ng Diyos. Yun ho ang punto. Kasi napupulaan talaga ang salita ng Diyos. Ganyan ba yung ano? Akala ko mga taga-GCF. Sus, Ginoo. Yan pala taga-GCF din. Wala pala yung pinakaiba doon sa... Nakakaya. Kung kayo po, halimbawa, 5 magkakapatid, kayong lahat ay may pamilya na. Example ko na po. Kung kayo 5 magkakapatid, lahat kayo may pamilya na. Dapat yung inyong pamilya, yan po talaga kakaiba doon sa 4. Pag kayo pa po ang pinoproblema ng 4, kayo pa ang kinaka-counsel, kayo pa lagi may issue, kayo lagi nag-aaway, ang inyong mga anak may problema, laging baliktad ho yun. Hindi ho dapat yun. Kung kayo 5 magkakapatid, yung inyong pamilya dapat siyang nilalapitan for advice. Siya dapat ang modelo. Sabi nga ho na aking kapatid, Kuya, pag kayo naman ng ate pa, may nagkahiwalay pa, eh hindi ko na alam. Bakit? Ay pareho kayong baptist. Sobrang taas ng expectation. Ay kung alam nyo lang. Yun. Kanyang minor, akin na major. Tapos, walang problema. Wala pang nangyayaring major. Last, there is no perfect marriage. There's no perfect family. Because it involves imperfect human beings. Sabi ko nga sa inyo, totoo po ito, Pihison. Nung mabasa ko yung text, sabi ko, parang ako i-deny ko yung pag-preach. I'm very far away from being an ideal husband to my wife, to my family. Very far. My family is very far away from being an ideal family. Because, tao po tayo eh. Pero we are striving, we are doing our things na maging maayos, di ba? A family is held together with love, honesty, trust, and the capacity to forgive. Pag ito po'y nawala na sa ating bahay, nag-aaway naman po eh. Nag-aaway, nagkakaroon kayo ng hindi pagkakasunduan. Mga bata, nagkakaroon ng issues. Pero sana po laging mayaman na bahay natin ito. Hindi mo tayo mayaman sa pera na katulad namin. Sana po, mayaman tayo sa love, honesty, trust, and the capacity to forgive. Okay po, let's pray. Tayo po manalangin. Heavenly Father, maraming pong salamat sa inyo. Turuan niyo po kami na ang aming pamilya ay maging mabuti pong patotoo, Panginoon. Help us, Lord. Tunay nga po, wala naman pong perfect na family. Walang perfect na husband and wife and children.
but put in our heart to strive. Panginoon, napilitin po namin dahil daladala po namin ang pangalan po ninyo. Patotoo po ninyo, Panginoon, sa aming relasyon ay makikita lagi. Our families, speaking of blessings, our families, speaking of good things, Panginoon, or nare-revive ang salita ng Diyos dahil ng aming pamilya. Tulungan niyo po kami, nagampanan po ang aming mga roles, Panginoon. Salamat po, these are our prayers in Jesus' name. Amen.